The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples left there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it. He was teaching his disciples, telling them, "The Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him. And 3 days after his death, the Son of Man will rise." But they did not understand the saying, and they were afraid to question him. They came to Capernaum, and once inside the house, he began to ask them, "What were you arguing about on the way?" But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest. Then he sat down, called the 12, and said to them, "If anyone wishes to be first, you shall be the last of all and the servant of all." Taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them, "Whoever receives one child such as this in my name receives me, and whoever receives me receives not me, but the one who sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Looking at our history, greed is the reason why we have wars. Greed, kaswapangan. Ano pa? That's why in the very beginning, God said, "Thou shalt not covet thy neighbor's wife, thou shalt not covet thy neighbor's good." Ano ibig sabihin yun? That you do not desire the wife of others, including their husband, that you will not desire the goods of the other. Be contented. Be contented. What is the second reading trying to tell us? We are jealous most of the time with what others are having. And we have this desire to acquire it. Hindi lang yung gusto mong yumaman. Gusto mong ikaw ang pinakamayaman. Hindi lang yung gusto mong ikaw ay may sasakyan. Gusto mong ikaw yung pinakamagandang sasakyan. Mga minamahal na mga kapatid, yan ang dahilan ng maraming pag-aaway kahit sa magkakapatid, kahit sa magpipinsan, kahit sa loob ng simbahan, kahit saan. Kasi may mga taong naiirita kapag mayroon silang nakikitang mas magaling sa kanila. That's the first reading is all about. Ang ganda ng term, obnoxious. Ibig sabihin lang yun, nakakainis. Nakakainis. Naiinis sila kapag mayroong mas maganda. Di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, ano bang basihan ng maganda? Ano basihan ng maganda? Di ba? Gusto nila pumayat sila. Bakit? Pag mataba ba, pangit? Pagpayat ba, maganda agad? Di naman. Di ba? Kaya wala tayong ginawa kundi magparitoke. Hindi natin kayang tanggapin ang mukhang ipinagkalob sa atin ng Diyos. Nangungopya tayo ng ilong na may ilong. Di po ba, no? Pag nagpunta kayo sa Korea, isang itsura ng ilong. Sabi nung guide namin, ritokada yan, Father, ritokada. Ano po? Pare-parehas ang ilong. Paano ko ang basihan ng yung pagkatao ilong? Di ba, no? Hindi na thumb mark, ilong na lang.
Di pare-parehas na lang. Hindi po ba? No? Nakakalimutan mo, di ka makakapasok sa pinto ng langit dahil hindi original ang ilong mo. Oo. Bakit ba? Ano bang problema ng pango? Di po ba? Ano? Ano problema ng pango? Sino may sabing pangit ang pango? Di po ba? Sabi nga nung kasabay kong European na nagko-celebrate kami, sabi niya, I like the nose of the Filipinos. Sabi ko, why? Because when you kiss the altar, you kiss straight. Sabi yun, ibig sabihin nun. Siyempre, pag kiss mo, ay mahabang ilong niya, kaya kiss. O diba, ano? Kanya-kanya yan. Tanggapin mo lamang. Learn to accept. Because God has given you what you need, not necessary what you want. Tandaan mo yan. Ang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ay kung ano ang iyong kailangan at hindi ang iyong luho. Sabi ng bata sa tatay niya, Pa, I want to be rich like the owner of this house. Sabi niya, yeah, it's good to be rich. The problem, the owner of the house has cancer. Do you want the cancer also? No, only the rich. Sabi ng bata. Yun ang problema, no? Yung gusto mo lang galing, ganda. Ha? Ganda. Mga minamahal na mga kapatid, mananabi ako. Nakwento ko ito kahapon eh. Hindi naman lahat ng mataas ang grade matalino. Di po ba, no? Hindi lahat mataas ang grade matalino. Yung iba sa kanila, malinaw lang ang mata. May naalala kayo? Di ba? Pag nag-e-exam, ang linaw ng mata nila. Sasabihin sa'yo, taas mo naman, taas mo. Tingin mo. Linaw ng mata nila. Di ba? Kopya dito sa kanan, kopya sa kaliwa. Di ba? Nangopya sa'yo, tatanungin ka, tama ba yan? Oh, kapal. Nangopya na, nagtanong pa, di ba? Ang malungkot na kwento doon, mas mataas ang grade niya kumpara sa iyo. Mas matalino ba siya? Hindi. Alam ng Diyos kung nangopya ka. Alam ng Diyos. Ano bang ayaw mo sa sarili mo na gusto mo sa ibang tao? Kaya tayo malungkot. Kaya nga palagi ko sinasabi, you desire to become a better person today than yesterday. Not to become a better person compared to your neighbor. Because you can always find people better than you. And you can always find people lesser than you. Be contented. Because at the end, we will be held responsible for what God has given us. To whom much is given, much will be required. To whom more is given, more will be required. Ano sabi ko? If you are blessed, it doesn't mean you are to indulge with your blessing. Hindi ibig sabihin, pag ikaw ay pinagpala, magpasasa ka. Ang ibig sabihin, pag pinagpala ka, matuto kang mag-share. Mahirap yung sa magkakapatid, ikaw yung pinagpala, ikaw yung madamot. Di ba? Madadala mo ba yan? Pero bakit ba natin gustong maging great? Kasi yun ang pinagtatalunan ng gospel. Bakit ba gusto nilang maging great? Do not forget this. That Jesus said, no one is born greater than the Baptist. No one is born of a woman greater than John the Baptist. You want to be great? Ang standard ni Jesus, si John the Baptist. And what is the irony? John the Baptist is the least in the kingdom of heaven. He is the least. So you want to be great? Look at John the Baptist. But why do we want to be great?
Because we tend to believe that greatness will make us more lovable, more popular. Feeling natin yun. Minsan, pumasok ako isang bahay. Ano po? Naimbitahan ako. Ang una ko kagad napansin, yung kanilang dingding, yung kanyang dingding, ano po, punong-puno ng certificate of appreciation. Punong-puno. Sabi ko, wow, ang dami. Pati yata sa barangay, sinabit niya doon. Ano po? Pati nung siya'y bata pa. Ang dami niyang trophy. Ang dami niyang medal doon sa kanyang kwarto. Para saan? Para saan? Mga minamahal na mga kapatid, magiging basihan ba yan ng iyong pagpasok sa pinto ng langit? Hindi. Di po ba? Hindi. Mga minamahal na mga kapatid, ano po sinabi ko nung nakalipas na araw? Kahit doktor ka, magkakasakit ka. Kahit abogado ka, hindi ka mananalo sa Diyos. Kahit mayaman ka, ililibing ka na walang dala. Ano? Ano ngayon pinagnanasaan? Di po ba? Ano? Sadyang meron ako na wala ka at meron ka na wala ako. Magbiyabiyahe ako. Ano ang problema ng matangkad? Sikip ka sa upuan. Di ba? Sikip. Ang haba ng tuhod ko eh. Pero, pagpasok niyong ganyan, yung mga katabi mong maliliit, paglagay mo ng luggage sa ibabaw, sabi, oy, ang tangkad mo kuya, nakakaingit ka. Akin na, ako na maglalagay ng luggage mo. Yun lang naman sasabihin mo eh, makikisuyo ka, di ba, no? Kasi di mo abot, di ba, no? Oh. 9 na oras ang lipad. Sungkong-sungko yung tuhod mo. Siya maliit, kukuya-kuya-ko yung pato. Hindi mo lang sumasayad sa lupa, di ba, no? Kaya pag ganyan, nakakaingit ka, no? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, sabi nga ng yumao kong spiritual director, tandaan mo ito, David, na ano, lahat ng tao ay may angking kagalingan at may angking katangahan. Diba? Ano sabi ng Santo Papa? Ha? Ang katangahan ay biyaya mula sa Diyos. Huwag mo lang aaraw-arawin. Diba? Santo Papa may sabi niyan. Ano pa? Mga Hiswita eh. Ganun eh. Ano pa? Hindi tayo perpekto. Hindi tayo perpekto. Ano lang paanyaya ng Diyos? That you do the best with what you have. You do the best with what you do not have. Anong meron ka? Then gamitin mo yan sa ikabubuti mo. Anong wala ka? Gamitin mo yan sa ikabubuti mo. Kung merong mas magaling sa'yo, huwag mong gagawing kaaway. Matuto ka sa kanyang kagalingan. Do not make great people an enemy. Learn from them. Learn from them. Di po ba, no? Kung nagsusumikap tayong matuto sa meron sa ibang tao, uunlad tayo. Uunlad tayo. Mga minamahal na mga kapatid, ang daming may sakit dahil kung ano-ano ang iniisip. Inuulit ko, ang daming may sakit dahil kung ano-ano ang iniisip. Ano bang iniisip mo? Wala, Father. No, kaya may sakit ka, wala ka ring iniisip, di ba ba? No? Try to ask yourself, ano bang kinaiinggitan ko sa aking kapwa?
God has given you what you need, not necessarily what you want. So stop desiring what others are having. Be contented. Be contented. Ano po? Kung nagsumikap ka, nakapasa ka, magpasalamat ka. Hindi yung nakapasa ka na, malungkot ka pa rin. Di po ba? Mananabi ako. Ha? May mga nagdadasal sa Diyos, Lord, papayatin mo naman ako. Lord, kung hindi ako papayat, patabayin mo silang lahat. Ano ba naman panalangin yan? Di ba ba na? Why? Because we want to be great. We want to be great. Again, my brothers and sisters, do not forget this. No one is born of a woman greater than John the Baptist, but he is the least in the kingdom of heaven. I think the problem is the need to have thinking that I will be loved more by others. Do not forget this. If you are loved by what you have, then you are not really being loved. Kung mahal ka lang dahil sa yaman mo, ibig sabihin, hindi ka talaga nila mahal. Kung mahal ka lang dahil sa posisyon mo, ibig sabihin, hindi ka talaga nila mahal. Huwag niyong kakalimutan yan. As I always say this, what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Because as St. John of the Cross have said this, as I always say, as I always remind myself, that in the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question, how much money you have. God will never ask the question, what titles you have gained. God will never ask a question, where have you been? The only question that God will ask is, how much love you have given. How much love you have given. Sa Tagalog, mas maganda. Sa takip silim ng iyong buhay, sa pagluhod mo sa harapan ng Diyos, hindi itatanong ng Diyos, magkano ang iyong naipot. Hindi itatanong ng Diyos ang kanakarating. Hindi itatanong ng Diyos ano ang iyong naabot. Isa lang ang tanong ng Diyos, gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Why? Because at the end, everything will be measured in love. Amen. Forgive me for presuming that you know the relic of Padre Pio. Sorry po ha. Kasi may nagtanong, Father, ano po ba yung relic? Akala ko naman alam nyo na ano po. Yung relic po ni Padre Pio na meron tayo dito sa Greenbelt ay mula sa dugo na tumulo mula sa kanyang palad. Ano po? Na pumatak sa corporal habang nagmimisa. Ano po? Ang relic na yan ay dugo. Ano po? First blood. First class relic. Ano po? First class relic. At least alam po ninyo. Going back to what I've said, payo lang. Ano po? Ang akin lang payo ay, pag kayo'y umunlad, kayo ay na-promote, kayo ay nagkaroon ng increase, kung ano man ang merong natanggap ninyo, ano po, ang aking pakiusap, tumahimik na lang kayo. Tumahimik na lang kayo. Kasi sadyang may mga taong mamamatay sa inggit. Ano? So, magpasalamat. Ano po? Ikalawa, Father, ano ba dapat ipagdasal? There's a book entitled The Principle of Essentialism. Pray for what is essential. Pray for what is essential. Like ngayon. Anong essential pag umuulan? Ano, buti alam nyo. Hindi po ba, no?
Anong essential pag siraan tiyan? CR. Know what is essential. You worry a lot of things that are not essential. Pray for what is essential. I have been saying this, forgive me for saying this again. If you have 100 problems, I hope you don't have, but if you have 100 problems, the moment you get sick, all your problems will be gone. And you will only have one problem, your health. Kaya, pray for good health. Pray for good health. What is essential when you want to buy a shoes? What is essential? That you have 2 feet. Bumibili ka ng sapatos, wala ka palang paa. Di po ba, no? Learn to know what is essential. Pray, my brothers and sisters, because God has given you what you need, not necessarily what you want. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.